Sa labas naman ng Spring Flower Pavilion, ay makikita ang buhok ng isang tao na sumasabay sa ihip ng hangin. At tila patungo ang taong ito sa lugar na yon. Sa loob naman, ay tuloy pa rin ang pag-uusap ng Fourth Prince at ng Facility Master na si Yon Sim. Sinabi pa ni Yon Sim sa kanya na sobra na raw ang hinihingi nito sa kanya. Ngunit bigla naman siyang pinutol ng Fourth Prince at sinabing sapat na ang mga halatang kasinungalingan nito. Tumugon naman ang Facility Master at sinabi niyang hindi siya nagsisinungaling. Hindi man lang daw niya alam kung anong klaseng tao si Angwa, at hindi niya rin maaaring utusan si Angwa na manmanan ng isang tao para sa kanya. Tumugon naman ang Fourth Prince at sinabi niyang kung ganoon, palitan na lamang niya ito ng ibang tao, isang taong kaya niyang pagkatiwalaan. Sinubukan naman sanang ipaliwanag ni Yon Sim sa kanyang young lord na ang ganitong bagay ay, ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil bigla siyang pinutol ng Fourth Prince at sinabing huwag niyang sasabihin na hindi niya ito kayang gawin. Alam daw niyang kaya nitong gawin ang kahit ano basta't magdesisyon lamang ito. Sinabi pa niya na hindi na niya ito muling tatanungin at diretsahan niyang tinanong kung gagawin ba nito ang ipinapagawa niya. Hindi naman sumagot si Yon Sim at sa halip ay nanginginig lamang na nanahimik. At dahil nga hindi siya sumagot, sinabi ng Fourth Prince na ituturing na lamang niyang pagsang-ayon ang pananahimik nito. Sinabi pa ng Fourth Prince na kung ganoon, mukhang napagkasunduan na nila ang kanilang kasunduan. Ngunit ganoon pa rin, hindi pa rin sumagot si Yon Sim, at halatang pinagpapawisan na ito dahil sa kanyang sitwasyon. Sa labas ng silid, nagulat naman ang isang tauhan na may takip sa mukha. Nagtaka naman ang doktor nang mapansin niyang bigla itong nagulat, kaya napalingon din siya upang tingnan kung ano ang dahilan nito. Ngunit sa kanyang paglingon, ay laking gulat niya at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Biglang lumitaw si Rayang sa labas ng pintuan ng silid, kasama ang kulay dilaw na fox na nakatungtong sa kanyang balikat. Agad siyang sumigaw at nagtanong kung hanggang kailan ba sila iinom mula sa mga lumang tasa na yon. Nagulat naman ang dalawang nasa loob nang marinig nila na may sumigaw mula sa labas. Napatanong naman si Yon Sim kung sino yon. Sabay na binuksan ni Rayang ang pintuan at malakas na sinabi na nauubusan na siya ng pasensya. Sinabi rin niyang ang tanging mayroon lamang siya ay murang alak, pero malinis naman ang kanyang mga tasa. At makikita siyang nakatayo sa harap ng pintuan habang may daladalang isang bote ng alak. Nagulat naman si Yon Sim nang makita niyang narito ang Third Young Lord. Samantala, ang Fourth Prince naman ay bakas sa kanyang mukha ang galit, at napatanong siya sa kanyang isipan kung ano ang ginagawa rito ng bastardong ito. Nakangiti namang inalok ni Rayang si Yon Sim at patanong na sinabi kung patuloy pa ba itong iinom mula sa mga luma at maruruming tasa. O sasama na lamang ba ito sa kanya upang uminom? Nang marinig ito ng Fourth Prince, ay bigla siyang pinagpawisan at nanggagalaiti sa sobrang galit. Sa kanyang isipan, ay napatanong siya kung paano nalaman ni Rayang na narito sila. Samantala, maririnig naman natin na nagsalita si Rayang. Sinabi niya na nahirapan siya ng kaunti sa paghahanap kay Yon Sim at iniisip niya kung saan kaya ito naruroon. At ngayon ay nalaman niyang narito pala ito sa magandang lugar na ito sa buong oras na ito. Ibig sabihin, hinahanap pala ni Rayang ang Facility Master. Agad namang yumuko si Yon Sim bilang tanda ng paggalang at respeto, at formal niyang binati ang Third Young Lord nang makita niya ito. Bigla namang hindi naging komportable si Rayang sa ginawa niya, kaya sinabi niya kay Yon Sim na hindi na raw nito kailangang maging ganoon kapormal sa kanya. Bigla namang nagsalita ang Fourth Prince at malakas na tinanong ang doktor kung ano raw ang ginagawa nila roon, dahil may mahalaga raw siyang bisita at sinabi na niya na huwag silang magpapapasok ng kahit sino. Bakas naman sa mukha ng maliit na fox ang inis habang nakatingin ito sa Fourth Prince. Samantala, sinabi naman ni Rayang na narito raw siya para hanapin ang Facility Master. Kaya dapat daw itong kumalma. Tumugon naman ang Fourth Prince at pasigan na tinanong si Rayang kung ano raw ba ang ginagawa nito. Dahil kasalukuyan daw niyang kinakausap ang Facility Master. Kaya sinabi niyang napakawalang galang daw na basta na lamang itong sumingit at manggulo sa kanilang pag-uusap. Hindi naman siya pinansin ni Rayang at sa halip ay dumiretso siya kay Yon Sim at tinanong kung gusto ba nitong sumama sa kanya para sa isa pang round ng inuman. Bakas naman sa mukha ng Fourth Prince ang pagkabigla dahil hindi siya makapaniwala na hindi man lang siya pinansin ng Third Prince. Kaya pasiga niya itong tinawag upang makuha ang atensyon nito.
Ngunit hindi pa rin siya pinansin ni Ryang, habang si Yeonsim naman ay humingi ng paumanhin kay Ryang at ipinaliwanag na tinanggap na raw niya ang imbitasyon ng Fourth Young Lord, kaya bago matapos ang pag-uusap na yun ay kailangan daw niyang manatili roon. Hindi naman siya pinatapos ni Ryang at sinabi niyang yun nga raw ang dahilan kung bakit niya tinanong kung gusto nitong sumama sa kanya para sa isa pang round pagkatapos ng kanilang meeting. Napaisip naman si Yeonsim nang marinig yun at napatanong sa kanyang isipan kung ano raw ba ang binabalak ng Third Young Lord. Nagsalita naman muli si Ryang at tinanong si Yeonsim kung ang dahilan ba kung bakit tinanggap niya ang imbitasyon ng Fourth Prince ay dahil kailangan niya ang Green Turtle Four-Leaf Clover. Nagulat naman silang lahat nang marinig nila ang tungkol dito dahil yun nga ang halamang kailangan ni Yeonsim. Ipinaliwanag pa ni Ryang na karaniwang may dalawang dahilan kung bakit kailangan ng isang tao ang Green Turtle Four-Leaf Clover. Una raw ay kapag kailangang mabilis na mabawasan ang sobrang taas na konsentrasyon ng Yin Qi dahil sa labis na pagkaubos ng Yang Qi, at ang ikalawa naman ay kapag ang isang tao ay tinamaan ng 9 Yin Meridian failure. Ngunit sinabi niyang pareho raw sa mga sitwasyong yun ay maaaring gamutin gamit ang ibang mga halamang gamot bukod sa Green Turtle Four-Leaf Clover. Kaya imposible raw na hindi alam ng isang taong tulad ni Yeonsim ang bagay na yon, na nangangahulugang nasa isang sitwasyon siya kung saan hindi maaaring palitan ng ibang halamang gamot ang Green Turtle Four-Leaf Clover. Nang marinig ito ng Fourth Prince, lumaki ang kanyang mga mata at bigla siyang pinagpawisan. Samantala, habang umiiling si Ryang at hinahawakan ang kanyang leeg, tinanong niya kung may isang taong kakilala si Yeonsim na nagkaroon ng Qi blockage dahil sa pagtatangkang matuto ng Yin cultivation. Agad namang nagulat si Yeonsim at napatanong kung paano raw nalaman yun ni Ryang. Biglang umupo si Ryang sa isang upuan at inilapag sa mesa ang maliit na kulay dilaw na fox bago siya tumugon sa tanong ni Yeonsim. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang eksaktong kalagayan ng pasyente, pero maliban na lamang kung nasa bingit na ito ng kamatayan, hindi raw nito kailangan ang Green Turtle Four-Leaf Clover. Sa katunayan, maaari pa raw maging mas mapanganib ang paggamit nito. Habang kumukuha siya ng pagkain, idinagdag pa ni Ryang na baka maapektuhan nito ang Yang Qi sa halip na Yin Qi lamang ang mapigil. At habang kumakain at nakatingin kay Yeonsim, sinabi pa niya na alam niyang nag-aalala ito dahil iniisip nito ang kalagayan ng pasyente. Pero hindi na raw nito kailangang magpakahirap ng ganoon para lamang makuha ang halamang gamot. Nagulat naman si Yeonsim at nagtataka sa kanyang isipan kung bakit daw siya tinutulungan ni Ryang. Napatanong siya sa kanyang sarili kung bakit daw ito naging mabait sa kanya at kung ang lalaking nasa harapan niya ba ay siya pa rin talaga ang Third Young Lord na kilala niya. Galit namang nagsalita ang Fourth Prince kay Ryang at sinabi niyang nakikinig daw ito sa usapan ng iba at tila nagkaroon na raw ito ng bastos na libangan. Habang patuloy na kumakain, tinanong naman siya ni Ryang kung nagagalit ba raw ito dahil nakatayo lamang naman daw siya sa harap ng pinto at narinig niyang may pinag-uusapan tungkol sa Green Turtle Four-Leaf Clover. Nang marinig yun ng Fourth Prince, lalo siyang nagalit at pasiga na tinanong si Ryang kung sa tingin ba nito ay karapat-dapat para sa isang Third Young Lord ng Demon Cult ang ganoong asal. Mariin namang ibinagsak ni Ryang ang kanyang chopstick sa mesa at tinanong niya ang Fourth Prince kung ang tinutukoy ba nitong asal ay ang pagiging karapat-dapat niya bilang ang Third Young Lord. Dahil kung ganoon ay gusto niyang malaman kung ang palihim na pagtatangkang patayin ang sariling mga kapatid para makuha ang kapangyarihan ay maituturing din ba daw na karapat-dapat na asal para sa Fourth Young Lord ng cult. Nang marinig yun ng Fourth Prince, tila nagulat pa siya at nagpanggap na walang alam, kaya tinanong niya kung ano raw ba ang pinagsasasabi ni Ryang. Tumugon naman si Ryang sa pamamagitan ng isang katanungan at sinabi kung nagtatanong ba raw ang Fourth Prince dahil hindi niya talaga alam ang nangyari. Kung talagang hindi raw nito alam, isa lang daw itong hanggal na hindi man lang kayang kontrolin ang sarili nitong mga tauhan. Pero kung alam naman daw nito ang lahat at nagpapanggap lamang na walang alam. Lalo lang daw nitong pinapasama ang sarili nitong imahe. Naiintindihan naman daw ni Ryang ang ganoong bagay, pero hindi raw ba sobra na pati ang pinakabatang young lady ay isinama pa nito sa ganitong plano. Nang marinig yun ng Fourth Prince, bigla siyang pinagpawisan at halatang nagulat sa narinig mula kay Ryang. Dagdag pa ni Ryang na bata pa lamang daw ang young lady at wala pa itong 10 taong gulang. Nang marinig yun ni Yeonsim, agad siyang napalingon sa Fourth Prince at napatanong kung siya raw ba ang gumawa noon. Naalala rin ni Yeonsim kung gaano kapayat at kaina ang 7th young lady nang makita niya ito sa royal meeting,
kaya napagtanto niya na baka ang 4th Young Lord nga ang dahilan kung bakit napunta sa ganoong kalagayan ang 7th Young Lady. Nang marinig ito ng 4th Prince, lalo siyang nagalit at pasigaw na sinabi kay Rayang na hindi na raw niya palalampasin ang anumang pang-iinsulto, kahit pa si Rayang ang 3rd brother niya. Nang marinig naman ni Rayang na tinawag siya nitong 3rd brother, agad siyang tumugon at patanong na sinabi na 3rd brother. Para raw itong isang malambing na tawag mula sa isang taong pilit naman siyang pinapatay. Kaya naisip ni Rayang na kailangan lang daw niyang tiisin ito dahil nakaligtas siya sa isang muntik ng ikamatay na pangyayari. Kaya dapat lang daw na kayanin din ng kanyang kapatid ang ilang masasakit na salita. Sa tingin niya ay hindi naman daw yun sobra. Samantala, makikita sa mesa na gumapang pabalik ang maliit na fox papunta kay Rayang, bago ito tumalon sa kanyang braso at umakyat sa kanyang balikat. Napabuntong hininga naman si Rayang at tila nadismaya habang sinabi niyang dahil wala naman daw siyang anumang ebidensya, wala rin daw silbi kung patuloy pa siyang magsasalita tungkol dito. Naglalabas lang daw siya ng kaunting sama ng loob. Pagkatapos ay nilingan ni Rayang si Yonsim at tinanong kung ano ang balak nitong gawin bilang facility master, dahil sa tingin niya ay wala nang saysay ang usapan nila ng 4th Prince at kung mananatili pa ba ito roon sa kabila ng nangyari. Tumugon naman si Yonsim at nagtanong kung mayroon bang paraan para mapabuti ang kalagayan ng isang taong tinamaan ng chi blockage. Dahil sinabi raw ng Blood Spirit Pavilion na kailangan nilang bantayan kung paano ito uunlad. Sumagot naman si Rayang at ipinaalala na siya mismo ay tinamaan din ng chi blockage noon at nagawa pa rin niyang gumaling. Kahit may isang hanggal na nagtangkang patayin siya sa pamamagitan ng pakikialam sa gamot na iniinom niya. Nang marinig ito ng 4th Prince, bakas sa mukha niya ang galit at malakas niyang tinawag si Facility Master Yonsim, saka tinanong kung patuloy pa ba itong makikinig sa mga kalokohan ni Rayang. Hindi naman sumagot si Yonsim, ngunit naisip niya na kung pareho lang naman ang magiging usapan at resulta. Wala daw siyang dahilan para gawin yun kasama ang isang taong puno ng puot. Pagkatapos ay mariin niyang inilapag sa mesa ang maliit na tasa at sinabi sa 4th Prince na nagpapasalamat siya sa imbitasyon nito at siya na raw ang magbabayad para sa kanyang bahagi, bago siya nagpaalam at tumalikod upang tuluyang umalis. Sinubukan pa siyang pigilan ng 4th Prince, ngunit wala na siyang may nagawa dahil buo na ang desisyon ni Yonsim. Nang makita ito ni Rayang, nilingan niya ang 4th Prince at sinabi sa kanya na sasama na raw siya sa kanyang bisita. Pagkatapos ay mapanuya nilang tiningnan ng fox ang 4th Prince at sinabi sa kanyang isipan na nakakatuwa daw pagmasdan ang ganitong itsura ng taong ito. Makalipas ang ilang sandali, ay sinundan ni Rayang si Yonsim palabas at tinanong siya kung ayos lang daw ba sa kanya kahit murang alak lamang ang mayroon siya. Tumugon naman si Yonsim at sinabi na ayos lang daw yun basta malinis ang tasa. Nang tuluyan ng maiwan sa loob ang doktor at ang 4th Prince, agad namang humingi ng paumanhin ang doktor sa kanya. Tinawag naman ng 4th Prince ang doktor sa pangalan nitong Shinwei at tinanong kung gaano katagal daw nakikinig ang 3rd Young Lord sa kanilang usapan. Nag-aalangan namang sumagot si Shinwei at ipinaliwanag na bigla raw dumating ang 3rd Lord, kaya wala na silang nagawa para pigilan siya. Nang marinig ito ng 4th Prince, sinabi niyang wala na raw siyang magagawa ngayong nasira na ang plano at kailangan na lang daw nilang sila mismo ang gumawa nito. Nagulat naman si Shinwei at hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang young master at kung sino ang tinutukoy nitong sila. Samantala, bakas sa mukha ng 4th Prince ang matinding galit habang naglalabas ng kulay violet na chi ang kanyang katawan, at naisip niya na gusto sana niyang iwasang siya mismo ang makialam ngunit pagbabayaran daw niya si Rayang sa kahihiyan at sakit na idinulot nito sa kanya. Sa isip niya ay nagsimula na raw si Rayang ng gulong ito, kaya siya rin ang dapat sisihin. Makalipas ang ilang oras, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ay nasa silid na ni Rayang si Yonsim kasama ang kanyang mga tauhan. Habang may isinusulat si Rayang sa isang papel, sinabi niya kay Yonsim na hindi na raw nito kailangang isipin na isa itong malaking pabor, dahil ibinibigay lang daw niya ang paraan ng paggamot sa chi blockage at hindi nakasama rito ang paliwanag tungkol sa martial arts. Isinusulat pala ni Rayang ang mga hakbang kung paano gagamutin ang chi blockage. Habang nakaupo silang dalawa sa magkabilang panig ng mesa, ipinaliwanag ni Rayang na hindi ibig sabihin nito ay magiging madali ang paggamot. Aabutin daw marahil ng 3 araw para lamang maintindihan at masubukan ang paraan ng paggamot, at wala raw agad makikitang malaking pagbabago sa simula. Hindi rin daw siya makapagbibigay ng kasiguruhan dahil hindi niya alam kung ano ang eksaktong kalagayan ng pasyente,
Ngunit kung determinado raw ang pasyente, maaaring sapat na ang halos kalahating taon para muli itong makagalaw ng maayos. Nagulat naman si Yon Sim sa narinig at tinanong si Rayang kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag naman ni Rayang na gaya ng sinabi niya, nakadepende raw yun sa pagsisikap at kalagayan ng pasyente. Kung hindi naman daw ganoon kalala ang kondisyon nito at may sapat itong talento, malamang ay makakagalaw na raw ito ng walang gaanong hirap sa loob ng halos kalahating taon. Napaisip naman si Yon Sim dahil hindi rin naman maituturing na maikli ang kalahating taon. Ngunit dahil hindi man lang nakagawa ng anumang paggamot ang mga manggagamot mula sa Blood Spirit Pavilion, napagpasyahan niyang alisin na lamang ang kanyang pagdududa. Sinabi niya kay Rayang na dahil yun daw ang sinabi nito, isasantabi na niya ang kanyang pag-aalinlangan at magiging direkta na rin siya. Nagtaka naman si Rayang sa sinabi ni Yon Sim at itinuon nito ang buong atensyon sa kanya. Pagkatapos ay diretsahang tinanong siya ni Yon Sim kung ano naman daw ang gusto nito bilang kapalit. Samantala, lumipat naman ang eksena sa residence ng Third Prince, kung saan makikita si Angwo na naghuhunat ng kanyang mga kamay at braso. Masaya niyang sinabi na sa wakas ay tapos na rin siya sa paglilinis ng buong lugar matapos ang maghapon. Habang nagpapahinga, naalala niya ang kanyang young lord na si Rayang at puno ng saya niyang inisip na baka marinig na naman niya ang papuri nito gaya ng pagsabi na magaling daw ang ginawa niya ngayong araw. Ngunit habang iniisip niya yun, bigla namang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod at malalakas na katok mula sa kanilang tarangkahan. Agad napalingon si Angwa at napatanong kung baka ang kanyang young lord na raw yun. Dahil inakala niyang si Rayang ang dumating, mabilis siyang tumakbo patungo sa tarangkahan upang buksan ito. Dali-dali niyang hinawakan ang hawakan ng pintuan at agad itong binuksan habang sinasabi na hindi pa raw handa ang paliguan. Ngunit bigla siyang napatigil nang makita kung sino ang nasa labas ng tarangkahan. Ang doktor pala ang naroon, at agad nitong sinabi kay Angwa na hindi raw siya dapat basta-basta nagbubukas ng pinto para sa kahit sino. Dahil maaaring ang taong nasa labas daw ay hindi naman pala ang taong inaasahan niya. At bakas sa mukha nito na meron siyang masamang balak na gawin kay Angwa, dahil sa sinabi ng doktor, agad namang nagulat si Angwa at hindi niya inaasahan na ibang tao pala ang dumating. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.